tanong niya kung mababasa ba sa Biblia na ang Iglesia ni Cristo ang tiyak na maliligtas. Magandang tanong yan. Ang dami na pong pagtatalo o debate o argumento o pag-uusap o dialogo na nangyayari sa iba't ibang mga pangkati ng paniniwala. Yung salita pong tiyak na ligtas. Walang aamin na hindi po sila tiyak na ligtas eh. Pero sa Biblia po ba, merong nakasulat na tiyak na ligtas? Sana po ay dinadama po ninyo yung ating pag-aaral. Ano ho? Maaring itinanong lang yon ni Socorro, baka yun din po ang tanong ninyo. Meron bang nakasulat sa Biblia tiyak na ligtas? Siguradong ligtas. Sino yon? Ikaw ba yon? Ako ba yon? Sila ba yon? Ang babasahin ko po, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Roma 5:8 hanggang 9 po. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Letra por letra po, binasa natin yung salitang tiyak na maliligtas. Pero sino daw po ang tiyak na maliligtas? Si Apostol Pablo po may sabi, yung mga taong napawalang sala sapagkat natubos ng dugo ni Kristo. Nagkasala. Bakit ba hindi? Lahat ng tao nagkasala malibang kay Kristo. Pero ito po, napawalang sala sila. Eh bakit? Natubos ng dugo ni Kristo. Kaya kapatid na Joel at kay Socorro Melchor ng UP Diliman, hahanapin mo lang kung saan nakasulat sa Biblia. Sino ang natubos ng dugo ni Kristo? Malalaman mo na, yun ang tiyak na ligtas. Dapat talaga na ipaliwanag natin sa kanila ngayon, kapatid na Arnel, kung sino-sino po yung mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sila din naniniwala na sila'y natubos din ng dugo ni Kristo kahit sila ay napaanib sa iba't ibang relihiyon o pangkati ng iglesia. Ang magpapasya nun at magpapaliwanag, Biblia, kapatid na Joel. Babasahin po namin Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol 20 talatang 28 po. Pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang, babasa po nyo doon, Iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo. Hindi po kami may sabi po noon, mga mahal po naming mga magulang, kaibigan at mga panauhin. Binasa lang po natin ang katotohanan ng nakasulat po sa Biblia. Ang sabi po sa Biblia, ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo ay yung kanyang iglesia, Iglesia ni Kristo. Kaya kung babalikan po natin yung tanong ni Socorro Melchor ng UP Diliman, yung daw bang iglesia totoong maliligtas? Opo, sapagkat nakasulat sa Biblia, ang sigurado at tiyak na ligtas, yung tinubos ng dugo ni Kristo. Ang tinubos ng dugo ni Kristo, nasa Biblia din po, Iglesia ni Kristo. Kaya kung ang tao po naghahangad ng kaligtasan pagdating ng paghukom, meron pong anyaya sa kanya, ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo at babasahin po dito sa 1:7 at 9. Ito po. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas.
Siguro po, wala nang pagtatalo kung ang sasagot ay ang ating Panginoong Kristo. Kung ang tanong mo, paano ba ako maliligtas? Sinagot ng Panginoong Kristo. Ang sabi niya, buong katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Yung kawan po, binasa na kanina yung Gawa 20:28. Ang kawan ay ang iglesia ni Kristo na tinubos ni Kristo ng kanyang mahalagang dugo. Kaya nasasagot po ang tanong na ipinadala ni Socorro Melchor ng UP Diliman, Quezon City. Totoo daw po ba, mababasa ba sa Biblia na ang iglesia ang totoong sa Diyos at maliligtas? Binasa po natin sa Biblia. At para makasama tayo doon, si Kristo po ang nag-iimbita, nag-aanyaya, nag-uutos sa lahat ng gustong maligtas. Pumasok tayo na kabilang sa kanyang kawan. Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo.